Sagrado para sa mga Katoliko ang mahal na araw. Kaya kung ano-anong sakripisyo at tradisyon ang isinasagawa upang gunitain ang pagpapakasakit ni Kristo sa krus. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Father Nicanor Lalog II, Parish Priest ng parokya ni San Juan Apostol at Ebangelista ng Baguin, Santa Maria, Bulacan. Magandang umaga, Father Nick. Yes, good morning, Howie. Yeah. Gusto ko lang sabihin sa mga manonood na pamilyar kayo sa mga taga-GMA Network dahil nagtrabaho kayo rito bilang isang writer-reporter for 6 years, no? 6 years. Bago kayo naging pare. Opo. No? 85 to 91. 85 to 91. Napaka-historic na period yun ng ating bansa. During that time, well, first of all, ano yung ginagawa nyo noon dito? Una, nagsimula ako as writer sa Double B at sa LSFM. Tapos nung magkaroon ng Presinto 7, yung panggabi, yung mga police report, police beat, wala kasing kumuha kasi graveyard shift. Graveyard shift. Okay, kaya tinanggap niyo yun. Kaya ako nilagay doon sa panggabi. Hanggang sa dumating yung panahon, napunta na ako sa military defense ng si Miss Jessica Soho, napunta na sa TV, yung meron siyang program sa TV ng pagka-morning. And then, eventually, naging reporter na ako full-time, full-pledge sa TV, and then... Sa defense? Sa defense. So, dami niyong aksyon ang nakita, no? Tapos nga, kanina nakukwento ko nga, meron na akong longing, meron na akong emptiness before, even 1988. Pero nung merong pagkakataon nun, kasama ko si General Abadia, sa North, nag-inspection siya ng mga troops, no? Yung last stop namin, yung Fokker plane ng Air Force, bababa kami ng Lawag Airport. Bigla sumabog yung gulong sa right side. Bigla akong, pag yuko ko yun, I just prayed. Sabi ko, Lord, magpapari na po ako. Kasi I've been feeling the call of God to become a priest. So yung aksidenteng yun, parang naging trigger or... Yun yung pinaka, the final whip that hit the camel's back, ika nga. It was a final, pero... Parang signal sa inyo yun. Pero marami ng mga signs na binibigay sa akin Panginoon even before that. Kasi I kept on asking for more signs. Parang sabi ko nga, para akong si Jonah. Parang, I can't believe God would be calling me kasi at that time, ang buhay ko noon sa media na hindi na ako nagdarasal, hindi nagsisimba. Wala na talaga. Iba yung buhay, alam mo naman yung araw sa media. So hindi pala kayo ganun ka-religyoso noon? Hindi. Nung nasa media kayo? Hindi ako ganun ka-religyoso. Kasi although nagseminaryo ako ng high school, padak ako ng Catholic school, pero even, hindi talaga ako ganun ka-religyoso. Kaya mismo, maski yung mami ko, nagugulat na ako yung nagpari. Kasi yung brother ko yung bunso, siya yung mahilig maglaro ng araw ng pari-parian. Ako hindi, wala talagang hindi nila akalain. Kaya sabi ko sa mga tao minsan, maski nga ako, mami ko, nagulat, nagpari ako eh. Maski ako minsan, nagugulat ako kasi para bang, ba't nga ba ako tinawag ng Panginoon? Pero nangyari lahat eh. Kasi yung pag-ibig ng Diyos, ganda. Okay, so paano nakatulong yung inyong media career sa ginagawa nyo ngayon? Nung una, Howie, tagal sabi ko, nung magpari ako, lahat natalikuran ko na. And it came to full circle na 3 years ago nakumbida ako sa Radio Veritas na mag-guest and then nagpapaliwanag doon. Ngayon, may programa na ako. Ngayon, parang nakita ko siguro kaya pala ako lumabas po ng seminaryo ng araw. Kasi yung sa media ngayon, ito ngayon ang itong pinaka-in talaga sa buhay ngayon. Everything is revolving around the world of media. Ako yung pari siguro na hindi ko alam. Sa aming diocese, ako lang yung pari na nagkaroon ng experience sa tagang lehitimong media. Ngayon, nagagamit ko ngayon to dahil yung paano ipaliwanag sa mga tao, mga bagay-bagay. Tapos at the same time, ngayon din, lahat gumagamit ng media pero hindi minsan na-maximize. Kasi minsan, di ba, sa simbahan, hindi lang basta media gagamitin mo kasi don't forget the theology behind. Minsan, may mga pagkakataon na hindi mo kinakailangan ng mga videos. May mga pagkakataon na kinakailangan mo naman yon. So, malaki na itulong sa akin ngayon at nagagamit ko rin sa aking ministeryo, sa aking paglilingkod kasi alam ko rin paggalaw ba. Kaya bisa lahat ng tugtog pinakikinggan ko. Lahat ng radyo ini-scan ko kasi para hanapin ko, ano ba ang tama dito? Kasi minsan yung ibang magulang, galit kagad sa mga tugtog na ganyan o kaya sa mga ganyan palabas. Ako, I try to read, I try to see ano naman yung, meron bang gospel value? Ano naman yung problema dito? So, malaki na itulong sa akin dahil yung masabi nila, nababasa ko, nakakasakay ako minsan doon sa mga ng media na minsan nakikita ko yung, napag-merge ko yung gospel at saka yung media.
Okay, so nabanggit nyo na isa sa inyong misyon, yung pagpapaliwanag. No? Ngayon na Semana Santa na, ano yung mga kailangan yung ipaliwanag, lalo na sa mga misconceptions tungkol sa mga tradisyon o paniniwala dito sa ating bansa? Alam mo, Howie, ang isang gusto ko talaga ngayon, kagabi nga pagnilayan ko ang gusto ko sabihin dito ngayon sa programa ninyo ay yung sinabi ni Pope Benedict sa isang obispo sa Austria nung magkasakit. Binati niya, sumulat siya, sabi niya, I want to remind you, my dear brother Bishop, that Jesus Christ saved the world not with activities, but by suffering and dying on the cross. Sa diwa nun, gusto kong paalaala sa mga tao na kung minsan tayo mga Pilipino, mga Katoliko, naghahanap tayo maraming activities, aktibidades. Nakakatulong po iyon sa ating pananampalataya. Pero hindi po yun ang lahat-lahat. Ang pinakamahalaga pa rin ay yung ating pagpapakasakit at yung ating daily dying to ourselves. Yung bang magparaya ka na kung may ginawang masama yung anak mo, kesa paluin mo, kesa murahin mo, magparaya ka na. Kung meron man nakasakit ng damdamin mo, ano ba naman yung magparaya ka na? Ikaw na yung, if you have more love to give, edi ikaw na yung unang bumate. Kung after so many years, hindi ka umuwi ng probinsya para makisama sa pamilya mo. Ngayon, this time, hayaan mo na yon, tapos na yun nangyari. Yun yung suffering and death na ginawa ni Jesus eh. We participate in that mini suffering and dying on the cross of Christ. Yun ang pinakamahalaga na ating dapat gawin ngayon. Hindi yung sasama ka nga sa posisyon, pero masama naman ang loob mo. Hindi ka, kaya ka sumama sa posisyon kasi ayaw mo umuwi sa bahay ninyo kasi galit ka sa tatay mo. Walang saysay. Manonood ka ng sinakulo, pero ang iniisip mo naman, yung kapitbahay mo gusto mong resbakan dahil may ginawa sa iyo. Let's not be focused more on activities. Yung activities ng mahal na araw, mahalaga yan. Pero higit sa lahat, makita din natin yung pakikibahagi natin sa pagpapakasakit at pagpapakamatay ni Jesus doon sa krus para sa atin. It's all because of love. It's all because of charity. Do we have that love to share with one another? Okay. Kaya kung minsan, ayan nga yung nangyayari, masyado tayong focus sa mga gawain. Pero yung paggawa ng mabuti, nakakalimutan natin. Paano naman, Father, yung concept ng panata? Marami nagsasabi na kaya nila ginagawa ito, hindi naman para umiwas sa bahay or anuman, no? Pero panata daw nila, taon-taon ito yung ginagawa nila. Sabi ni Nora Villa the other day, kaya siya nagiging artista sa mga sinakulo tuwing Semana Santa, ay panata niya yon, no? For so long, 15 years na yata, no? Yung iba naman, naglalakad ng malayo, panata nila yon. Yung iba naman, yun nga, nagpapapako pa sa krus, no? Panata nila yon, no? What do you think of this, itong tradisyon ng panata, na commitment, na, and maybe a display of their devotion every year? Unang-una, Howie, kasi siguro yung panata, it's personal yun eh, no? Personal. Kaya lang, kumisan, nakita ko, wala akong nakitang problema doon. Lahat tayo meron tayong panata. Meron tayong mga commitment eh. Kaya lang, nagkakaroon ng problema kapag yung, when it goes to the extreme, yung, walang problema yung, for example, magpapanata ka, tuwing birthday mo, magpapakain ka ng street children. Pero minsan yun yung problema, kamukha ng mga magpapapako sa krus, flagellation. Unang-una po, wala naman po sinabi si Jesus na magpapako ka sa krus. Walang sinabi si Jesus na maghampas ka ng iyong sarili. Ang nasa Biblia, nasa banal na kasulatan, ang sinabi lamang ni Jesus ay isa. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Nung itatag niya ang sakramento ng Eucharistia, di ba? Kinuha niya yung tinapay, nagpasalamat. Sinabi niya, ito ang aking katawan, tapos ito ang aking dugo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Yun lang ang sinabi niyang ating gagawin. Yung Eucharistia, kaya nga yung pagsisimba. Yung iba, it's born out of devotions also. Hindi po, ang simbahan, hindi po sila hinuhusgahan yung mga tao. Pero hindi naman sila sabi ng simbahan na yun ang dapat gawin. Nagsimula po yan, yung mga penitensya ng araw, yung mga monghe. Yung mga monghe cloistered yan eh, sabi nga na, nakakulong sa monasteryo. Na wala nakakita anong ginagawa na sa loob. So, yung iba nung araw, para makontrol yung kanilang passions, yung, minsan yung tawag ng laman. So, nagsusuot ng sako, may sinusuot ng mga, minsan nagpapalo ng sarili. Nangyayari yun, no? Kasi yun yung kanilang paraan para idalisay ang kanilang katawan at mawala yung mga tawag ng laman. Pero, kaya nung gayahin niya nung iba, dito sa Pilipinas,
mapapansin mo, Howie, meron siyang takip sa mukha. Kasi it's not really meant to be a show to everyone. It's meant to be my own panata. Panata ko ito sa Panginoon. Ako at ang Panginoon. Kaya iba may takip sa mukha. Kaya yun, naghahampas nga sila. Kasi gusto ipakita pa yung ipadama pa nila. Wala namang makapig, maski Diyos ni mamapigil yung ganyan. Kasi gusto niya, para ipatunayan ko sa yung pag-ibig ko sa iyo, gagawin ko to. Diba, maski naman sa ibang mga grupo, may mga ritual. May mga ritual silang ginagawa na para patunayan yung kanilang katapatan. Siguro, yun ang isang paliwanag doon. Kaya lang, yun nga ang danger umu-over when it goes to the extreme na kamukha nung... So extreme na yun? Extreme na yun yung kasi... nagpapapako. So hindi, sa krus, yung simbahan hindi sumasang-ayon nun, pero dinidiscourage ba? Oo, kasi ang... Sinasabi talaga na wag nang gawin ito? Huwag nang gawin ito kasi hindi mo kinakailangan gawin talaga yan eh. Hindi naman sinabi ni Jesus yan eh. Oh, pero yan. nangyari kay Jesus. Kung ba, nangyari kay Jesus. Kasi, parang sinasabi ng iba, we're just trying to be Christ-like, you know? This happened to, nagsuffer ang Kristo, gusto rin namin maranasan ito. Ang problema lang kasi doon, yun nga, pagka lang naman mahal na araw. Pero mas mahalaga sa Panginoon, hinanap niya yung everyday you try to suffer for, you try to bear some pains for the Lord. For example, araw-araw, yung bang sa halip na, for example, hindi ka na magsisigarilyo o yung mga dati mong ginagawa, yung mag-araw-araw na magtitiis ka para sa kabubuti, for example, ng anak mo. Hindi ka na magna-nightlife kasi kinakailangan makauwi ako sa bahay para maturuan ko yung mga anak ko tungkol sa lesson, sa klase. Mas hinahanap ng Panginoon yung ganun, yung araw-araw, yung daily. Kaya sabi ni Jesus sa Ebanghelyo kay San Lucas, at dalhin mo, pick up your cross, carry your cross every day, daily. Hindi lang misa na, yun nga, parang kumisan. Hindi lang isang araw o dalawang araw. At saka, yun nga, ang kinalulungkot ko dyan, parang naging spectacle na eh. Palabas na sa, minsan yun nga, palabas kumisan. At kumisan, at maski naman tayong lahat, maski hindi papapako sa krus, yun ang danger, baka mamaya naiiwan na tayo sa palabas. At yun ang sinabi ni Jesus, huwag lamang maging panlabas o pakitang tao ginagawa natin, kundi manggaling sa loob. Of course, yung mga nagpapapako, hindi natin hinuhusgahan yung kung sila nagpapalabas o ano. Hindi ko po siya sabi yun. Ang sasabi ko lang, wala naman po siya sabi, kailangan lang magpapako sa krus. Kasi yung ginawa ni Jesus, minsan lamang yon sa lahat ng panahon. Okay. Yung ginawa niya yun. Okay. Importanteng mensahe po yun. Maraming salamat, Father Nicanor Lalog II.